Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sigurado na nga pang Warriors kay Adeymara at ang balitang tatlong player na tatanggalin na ng Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po problemahin ng Golden State Warriors ang kanilang mga gagawing move sa pagsisimula ng free agency market, ay kasalukuyan muna nga po silang gumagawa ng plano kung ano ang kanilang gagawin sa darating na 2026 NBA Draft na gaganapin sa katapusan ng Hunyo. Since nga po frontcourt talaga ang pinakakahinaan ng Jazz W, ay ito nga po ang siyang pagtutuunan ngayon ng pansin ng kanilang front office. In fact, isang center nga na po talaga ang kanilang kukunin sa darating na NBA Draft, at as of now nga po isang 7-footer na si Adeymara ang pinaka-target nila makuha. Bukod nga po sa kanyang laki at tangkad, isa rin naman nga po itong napaka-skilled na big man sa pagkakaroon nga po niya ng exceptional passing at shot blocking. Ang problema lang, mayroon rin naman nga po itong kahinaan pagdating sa kanyang shooting at kakayahan na depensahan ang maliit na player. Kaya bukod nga po sa kanya ay may iba pa nga pong mga big man ang kasalukuyang tinitingnan ngayon ng front office ng Warriors na maaari nga po nila makuha sa darating na NBA Draft. Sa ibang balita naman, napakaraming pangalan na nga po ang nakadikit ngayon sa Lakers na posible nga po nila makuha sa darating na offseason. Meron nga po dyan na maaari nga po nilang isign sa free agency at makuha sa pamamagitan ng isang trade. At para magawa nga po nila iyan ay hindi nga po may iwasan ng Lakers na magtanggal ng ilan sa kanilang mga players sa kanilang kupunan. Sa katunayan, meron na nga pong tatlong naibalitang player ang hindi pababalikin pa ng Lakers sa kanilang team. Una na nga po dyan ay si Maxi Kleber na hahayaan na lamang nga po nilang umalis sa free agency market. Susundan na rin naman nga po ito ni DeAndre Ayton na hindi nga na po nila bibigyan ng bagong kontrata once na hindi nga po nito kunin ang kanyang natitirang player option sa kanilang kupunan. Habang ang pangatlo naman nga po ay si Jake LaRavia na bagamat man meron pang natitirang isang taon sa kanyang kontrata sa Lakers, ay gagamitin na lang naman nga po nila ito bilang trade assets para makakuha ng bagong player sa loob ng trade market. Kahit man nga po parati itong available, ay hindi rin naman nga po dama ng team ang kanyang presensya sa opensa at depensa sa napaka-inconsistent nga po nitong galaw sa loob ng court. Kaya mas matalino nga po kung kukuha na lang sila ng bagong player na ipangpapalit sa kanya.